Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 12:30 noon time here in the Philippines at may matindi tayong pag-uusapan ngayon. Ito ay importante nating pag-uusapan. Ito ay tungkol kay former President Duterte, no? Na itong human rights pumalag sa mga kongresista na nag-file ng resolution na para ipagtanggol itong si former President Duterte laban dito sa ICC. Yan kasi ang tanong natin, bakit pumalag itong human rights? Okay? Yan ang una natin pag-usapan. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos. Kaugnay pa rin dito sa ipagtanggol itong si former President Duterte laban sa ICC. Nagsalita na siya tungkol sa issue na ito. At tayo ay pakinggan natin itong balita na ito, pakinggan natin ang statement ni Presidente Bongbong Marcos. Okay, yan ang dalawa nating pag-uusapan ngayon. Pero bago natin ito pag-uusapan, bago ko ipapakita yung mga video na yan, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan guys, para marami ang makarinig, makakita ditong importante nating balita. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, sa aking page, sa Facebook at sa YouTube, please subscribe para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you. At mabilis lang ito, Caveman Coffee. This is already available sa Shopee. Ito yung recommended ng Donmar TV. Okay? Bili na kayo niyan. At Donmar TV t-shirt, available rin ito sa Shopee. Bili na kayo bilang suporta nyo sa Donmar TV. Okay? Very colorful yan. So, let's move forward dito nga sa ating balita. Panoorin natin itong video ng balita ng News 5 na ito ay tungkol nga sa human rights na pumalag sila dito sa mga kongresista. Pinangunahan ito ni Gloria Macapagal Arroyo na nag-udyok na ipagtanggol itong si former President Duterte laban sa ICC. Okay? I-play natin itong video at sabay-sabay tayong mag-react tungkol dito. Umapila na rin maging sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kongresistang nagsusulong na ipagtanggol si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa International Criminal Court. Hirit naman ng isang Human Rights Watch group, dapat hayaan ng investigasyon ng ICC. Itong human rights pumalag. Kung naniniwala silang walang masamang ginawa ang dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Noong Enero lang nang magdesisyon ng International Criminal Court na itutuloy nila ang kapal ng mukha ng ICC. Investigasyon sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang linggo makalipas nito, inihain ni dating Pangulo at ngayon House Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo ang House Resolution 7. Pagkatapos nag-decide ng ICC na ipatuloy ang pag-investigate laban dito kay Duterte, after a week, itong si former President Arroyo, nag-file rin ng resolution na ipagtanggol si Duterte. Yan, very good talaga itong si Arroyo 8-0 para depensahan si Duterte na inaakusahan ng crimes against humanity sa ICC. 18 pang kongresista ang lumagda rito na karamihan ay mga kaalyado ni Duterte. Una sa lahat, yung problema ng illegal drugs, yun ay problema ng bansa. Correct. Kaya ang bansa maghahanap ng solusyon. Well said. Sinabi ni Secretary Remulla, okay mag-dialogue sa ICC pero hindi pwede. Ito kasi si Remulla, bakit hinayaan mo pang na mag-dialogue ka sa ICC? Ikaw talaga, Remulla, ikaw talaga yung naka-cause ng pagbaba ng rating ng ating Presidente Bongbong Marcos noong unang survey. Bakit mo hinayaang makipagdialogo dyan sa ICC na wala na silang karapatan dito sa Pilipinas? Wala na silang jurisdiction dito sa atin. Sila Ito talagang si Remulla hindi sila pwede ang magdidikta. Ang maghuhusga ang taong bayang Pilipino. This Correct. resolution is a manifest of support
to President Duterte. And I believe the ICC has no jurisdiction Exactly. over any investigation against President Rodrigo Duterte because on March 19, March 17. 2019, we already withdrew from the ICC as a state Member or state. nation or as a member state. So therefore, ano pa bang nila na mag-iimbestiga sila, hindi na nga tayo kasali. So Para kay Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel, dapat sumali rin ng Marcos administration at iba pang At mambaba alam ko naman tutulungan yan ni PBBM, no? Na yung panawagan ng kongresista, a-approve yan si PBBM dito at ipagtanggol si Duterte. sa panawagan. This resolution actually is just an eye-opener to this administration, hoping that they can also join in the bandwagon. Is it a crime for a president to threaten somebody with regard to his war on drugs? Hindi ho krimen yun. He's just doing his job as a president. Correct. Hirit naman ni 1st District Albay Congressman Edsel Lagman. Ito rin, kontrabida rin itong si Lagman Ang umano'y mga krimen ni Duterte at mga kasabwat nito ay hindi malilinis ng Kamara. Mas Hindi raw malilinis ng kamera. Ano bang kakampihan mo? Yung mga kriminal? Lagman? nararapat din daw na gawin ng ICC ang investigasyon. Kawawa na nga yung mga bata Yung mga biktima dito sa mga drug addicts na ito Sa mga krimeng nagawa umano sa bansa bago pa kumalas ang Pilipinas sa ICC. Ayon naman sa Human Rights Watch, walang epekto sa investigasyon ng ICC ang resolusyong inihain ng mga mambabatas. Malinaw daw kasi na politika lang ang dahilan, lalo't mga kaalyado ni Duterte ang naghain ng resolusyon. Ang impact kasi nito para tuloy dahil dito sa ginawa nilang isa pa ito human rights ito. Pagpasa ng resolution para na rin nilang sinasabi na tama yung assertion o yung desisyon ng ICC na talagang walang ginawa itong gobyernong ito. Alam nyo, ang ibig niyang sabihin, sa pagpasa raw ng mga kongresista na ipagtanggol si Duterte, para raw sinasabi nila na may kasalanan talaga itong si Duterte. No? Tama raw ang ICC na walang ginawa ang gobyernong ito sa mga krimen ang nangyari. Yan ang kanyang sinasabi, itong human rights na ito. Sir, kayong human rights, sino bang kinakampihan nyo? Yung mga drug addict na lulong sa droga na meron naman silang isip kung ano yung tama at mali, pero pinili nila yung mali. Dahil pinili nila yung mali, maraming nabiktima, maraming namamatay. Dahil yung utak niyan sabog na. Okay? Mas pinili pa ninyong kampihan yung mga drug addict compare sa mga nabiktima Mga inosenteng bata, mga inosenteng tao, pamilya. Ikaw, mag-isip ka, sir. Na panagutin yung mga may sala doon sa drug war. Panagutin yung may sala. Sino naman yung may sala? Yung mga drug addicts. Ang may sala, yung human rights, bakit kayo nangingialam? Mas maigi raw na hikayatin ng mga mambabata si Duterte na harapin na lang ang investigasyon ng ICC. Kung walang ginawa na masama si Duterte, bakit nila pinagtatakpan? Bakit nila... Okay, sasagutin ko yan. Bakit nila pinagtatakpan? Hindi nila pinagtatakpan, sir. Ipinagtanggol lang. Ipinagtanggol nila dahil they believe na itong si President Duterte ay gumawa ng kabutihan sa ating bayan. At dahil dyan, bumaba ang crime rate. Kayong human rights kayo, puro lang kayo puna ng puna without even understanding what's the real reason bakit ginawa ni Pangulong Duterte yan. Kasi namumulitik ko kayo Bakit nila dinidepensahan ng ganito? Sa totoo lang kami nakakahiya na sa international community. Nakakahiya sa ICC? Ang kapal ng mukha mo, sir. Hindi kami nahihiya sa ICC. Kayo lang ang nahiya siguro. Kayong mga human rights. Huwag yung sabihin nakakahiya na sa ICC.
Excuse me sir, hindi nakakahiya sa ICC. Bahala na yung ICC na yan. Wala kaming pakialam dyan. Itong ginagawa ng mga politiko. Wala pang tugon tungkol sa resolusyon ng mga kongresista si dating Pangulong Duterte at maging ang palasyo. Nagbabalita mula sa Frontline. Okay. So, ang tanong ngayon, ito yung tanong ha. Unang tanong, bakit inakusahan si Duterte ng crime against humanity sa ICC? Yan ang tanong. Sa palagay natin, inakusahan siya ng crime against humanity dahil dito sa maraming na nawala ng buhay sa kanyang war on drugs. Kaya inakusahan siya. No? At para naman sa taong bayan, ito ay nakakatulong. Bumaba yung crime rate. Pero still, itong pag-akusa ng ICC, one-sided lang sila. No? Nakikinig lang sila sa kontrapartido ng kay Duterte. Yung mga kalaban ni Duterte sa politiko, mas doon sila nakikinig eh. Sino naman yung mga tao noon na nagrereklamo sa ICC? Sila Trillanes, yung mga dilawan, di ba? Kung matatandaan natin. Okay? So kaya, itong si Duterte ay kinasuhan ng crime against, pinaiimbestiga ito ng ICC ng crime against humanity. Okay? Pangalawang tanong, ito ang pangalawang tanong. Bakit dinipinsahan ng ilang mga kongresista si Duterte sa pangunguna ni Gloria Macapagal Arroyo? Kung matatandaan natin, itong si former President Duterte ay isa sa mga nag-acquit dito sa kay Gloria Macapagal. Nakakulong ito si former President Arroyo eh. At dahil kay Duterte, siya rin ang tumulong kay Arroyo para ma-acquit. Parang makalabas itong si former President Arroyo. At itong mga kongresista natin, they believe na itong si Pangulong Duterte ay tama yung ginagawa niya sa war on drugs. Okay? Kaya dinipinsahan nila itong si former president natin ngayon sa ICC. Okay? Pangatlong tanong, bakit pa kasi nakipagdialogo itong si Remulla sa ICC? Yan kasi ang tanong sa sarili ko, no? Itong si Remulla, number one, ikaw Remulla, ikaw yung nagpababa ng rating ni PBBM sa unang buti na lang tumaas sa pangalawang rating. No? Ikaw yung nagpababa ng rating ni Remulla. At bakit mo hinayaan na makipagdialogo ka sa ICC na wala na tayo sa ICC, hindi na tayo member dyan? Bakit nakipagdialogo ka pa? O ayan, lumaki tuloy yung ulo nila. Hanggang itong si Duterte ay pinaiimbestigahan nila. Ikaw kasi yung rason dito eh. Remulla. Marami ng galit sa inyong taong bayan. Okay? Bakit pa? Ano sa tingin ninyo? Yung audience ko dito, bakit pa hinayaan ni Remulla ang magkipagdialogo? Pero walang right ang ICC na huhusgahan tayo dito sa Pilipinas. Okay lang raw makipagdialogo. Pero para sa akin, wag na kasing magkipagdialogo, Remulla. Pang-apat na tanong, bakit walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas? Bakit wala silang jurisdiction? Bakit wala silang right para imbestigahan si Duterte? Wala silang right dito. Dahil noong March 17, 2019, si Duterte, headed by Duterte, no? This is the time sa Duterte administration, kumiwalas na ang Pilipinas bilang member state ng ICC. So wala talaga silang jurisdiction dito sa atin. Yan ang unang rebuttal natin. Okay? So, panglima na tanong, bakit dapat sumali ang Marcos administration sa panawagan na protektahan si Duterte from ICC? Kung matatandaan natin, ang kongresista ngayon isinusulong yung resolution na yan na ipagtanggol si Duterte. Kapag ang administrasyon mag-second demotion, no, ang administrasyong Marcos
isusulong rin nila na protektahan itong si Duterte, mas mabuti. Mas bigger yung foundation na hindi talaga makapasok ang ICC dito sa Pilipinas, di ba? At alam ko naman na itong si PBBM ay handa rin if ito ay aabot sa punto na talagang yung ICC ay talagang they will insist to get here in the Philippines to investigate Duterte, and that's the time PBBM will stop them from coming here. Okay? Alam ko yan na ipagtanggol yan ni President Bongbong Marcos, itong si Duterte. Alam ko yan. Trust me, itong si PBBM at itong si Duterte, magkaibigan ito, at hindi naman ibig sabihin dahil kaibigan sila ipagtanggol nila. Hindi yan. Alam ni PBBM na malaki ang impact na ginawa ni Duterte sa ating bansa tungkol dyan sa war on drugs. Kaya alam ko na ipagtanggol niya itong ating former president. Okay? So, panghuling tanong, bakit itong human rights ay gustong mapaimbestigahan si Duterte ng ICC? Yan kasi ang tanong natin eh. Una kong analysis dyan, until now, itong human rights, gusto pa rin na kalabanin itong si former President Duterte. Malaki kasi ang galit nila dito kay Duterte. Kaya hanggang ngayon, sila yung sumusulong na talagang paimbestigahan si Duterte. No? Dahil tinitira sila lagi ni former President nung time na yun. Ang baba ng moral ng human rights sa panahon ni former President Duterte. At isa pa dyan, itong human rights, no, sa ating own analysis ito, namumulitika ito. Alam kong merong mga tao behind this human rights. Alam naman natin kung sino ang sinuportahan ng human rights during the election, di ba? Very obvious. Okay? So, di na natin yan, let's not dig that up na, because very obvious na kung sino ang nasa behind dito sa human rights. Kaya putak ng putak sila ngayon tungkol dito kay Duterte. Di ba? Okay, so pangalawang video na ipapakita natin ay tungkol kay Presidente Bongbong Marcos sa issue na ito. Okay? So i-play natin itong video at mag-react tayo. Outside entity. And I have stated it often, even before I took office as president, that there are many questions about their jurisdiction and what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. No, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police and in our judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity. The Philippines is a sovereign nation, and we are not colonies anymore of these former imperialists. So that is not something that we consider to be a legitimate judgment. So until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the Republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. Okay. Simple ang kanyang sinabi. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sa kanya, hindi tayo pwedeng makipag-cooperate dito sa ICC. Ang dahilan, number one, hindi na tayo member ng ICC. We are not a member state already. Pangalawa, ang ating judicial system dito sa Pilipinas ay gumagana naman. No? Nag-follow ng proseso, ang mga tamang mga ginagawa. So
So, walang rason para mangingialam ang ICC dito. Bago mangingialam ang ICC, no? Pakialaman muna nila yung nangyari sa Ukraine at yung Russia. Dahil dito sa atin sa Pilipinas, gumagana. Now, ang tanong, bakit sila nangingialam pa rin? Ha? Dahil namumulitika pa rin. May person behind. Alam naman natin kung sino ang sinuportahan ng ICC sa panahon ng kampanya sa Pilipinas, di ba? Obviously, hindi ko nasasabihin, alam nyo na ng lahat. Okay? So, ako ay nananawagan kay Presidente Bongbong Marcos at sa mga audience ko dito na same ng sentimento sa akin, comment, react kayo tungkol dito, na, Sir President, I hope this administration ni Marcos, ikaw sir, na you agree with the mga kongresista na isusulong natin itong resolution na papabor na what do you call this one? Protektahan natin itong si former President Duterte na laban dito sa ICC na hindi sila makapasok dito sa Pilipinas. Yan lang ang hingi ng taong bayan, Mr. President, na sana naman yung Malacanang, yung administrasyon nyo, poprotektahan itong si Duterte laban sa ICC. Yun lang. So kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react, mag-suggest sa ating comment section tungkol dito sa ating topic ngayon. Okay? Help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. And also, consider i-subscribe, follow ang ating Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na ito. See you in my next video. See you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.